Naramdaman mo na ba na ang utak mo ay parang pampublikong basurahan para sa emosyonal na kalat ng ibang tao? Isang tawag lang mula sa kaibigan na iyon at bigla, ang isang tahimik na gabi ay nagiging isang 2 oras na therapy session na hindi mo naman hiningi. Pagkatapos ng usapan, pakiramdam mo ay parang na-drain ka. Pagod, magaang-magaan, pero sa masamang paraan. Parang may nagnakaw ng enerhiya mo. Kung pamilyar sa iyo ito, hindi ka nag-iisa. Biktima ka ng isang malawakang problema. Ang paglusob sa iyong mga mental boundary. Ang mental boundaries o mga hangganan ng isipan ay ang hindi nakikitang mga pader na nagpoprotekta sa iyong emosyonal at psikolohikal na espasyo. Ito ang naghihiwalay sa iyong mga damdamin mula sa damdamin ng iba. Ang mga taong toxic ay mga master sa paghahanap ng mga butas sa pader na ito. Hindi dahil masama sila. Minsan, hindi lang nila alam ang ginagawa nila. O mas malala, alam na alam nila. Bakit ba natin sila hinahayaan? Ang sagot ay nasa ating evolutionary software. Bilang mga social creature, nakaprogram tayong mag-empathize. Ito ay tinatawag na emotional contagion. Nahahawa tayo sa emosyon ng iba, tulad ng paghawa ng sipon. Kung ang isang tao ay puno ng negativity at wala kang proteksyon, mahahawa ka. Isa pang dahilan ay ang takot sa komprontasyon. Tinuruan tayo na maging mabait, na ang pagsasabi ng hindi ay pagiging makasarili. Ito ay isang cognitive distortion, ang fallacy of fairness. Iniisip natin na para maging patas, dapat lagi tayong available, lagi tayong nakikinig. Pero ang totoo, ang pagiging patas ay dapat para sa parehong panig. Kasama ka doon. So paano mo itatayo ang iyong mga pader? Hindi para ihiwalay ang sarili, kundi para magkaroon ng pinto na ikaw lang ang may kontrol sa susi. Unang hakbang, kilalanin ang mga trespasser. Sino ang mga taong laging nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na pagod at negatibo? Hindi ito tungkol sa paghuhusga. Ito ay tungkol sa pagkolekta ng data. Pansinin mo ang iyong katawan. Sumisikip ba ang dibdib mo kapag nakikita mong tumatawag sila? Ito ang iyong internal alarm system. Huwag mo itong baliwalain. Sinasabi nito sa iyo na may lumabag sa iyong teritoryo. Ikalawang hakbang, tukuyin ang iyong mga non-negotiables. Ano ang mga bagay na hindi mo papayagang gawin sa iyo? Halimbawa, walang tawag para mag-rant pagkatapos ng 10 p.m. O kaya, hindi ka pagbibigyan ng unsolicited advice tungkol sa iyong career. O, hindi ka sasama sa usapang chismis. Isulat mo ito. Ang pagsusulat ay nagbibigay linaw sa mga malabong konsepto sa iyong isipan. Ikatlong hakbang, sanayin ang paggamit ng mga boundary statements. Ito ang iyong mga verbal na sandata. Kailangan nilang maging malinaw, maikli at matatag. Halimbawa, ang kaibigan mong mahilig magdrama. Kapag nagsimula na siya, I appreciate you sharing this with me, but I don't have the emotional capacity to handle this right now. O ang kamag-anak na laging may opinyon. Salamat sa iyong concern, pero masaya ako sa mga desisyon ko. Tapos, walang paliwanag. Tandaan, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang no ay isang kumpletong pangungusap.
Ang pagpapaliwanag ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makipagdebate sa iyong mga hangganan. Ika-4 na hakbang. I-enforce ang mga hangganan. Ang mahapatat na amang mga salita ay walang silbi kung walang aksyon. Kung sinabi mong walang tawag pagkatapos ng 10 p.m., huwag mong sagutin ang tawag. Kung pilit nilang binabalik ang usapan sa isang negatibong paksa, magpalit ka ng topic. Anyway, napanood mo ba yung bagong series? Maging parang sirang plaka. Sa simula, magugulat sila, maaaring magalit pa nga. Nagbago ka na. Ito ay isang manipulation tactic na tinatawag na guilt tripping. Ang kanilang reaksyon ay hindi mo responsibilidad. Ang responsibilidad mo ay ang iyong sariling kapayapaan. Ika-5 hakbang. Pamahalaan ang pagkonsensya. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Kapag nagsimula kang magtakda ng mga hangganan, makakaramdam ka ng guilt. Ito ay normal. Isipin mo ito bilang withdrawal symptoms. Sanay ang iyong sistema na laging nagbibigay. Ang pagtatakda ng hangganan ay isang bagong skill at ang iyong utak ay nag-a-adjust pa. Paalalahanan mo ang iyong sarili. Ang pagprotekta sa iyong enerhiya ay hindi pagiging makasarili. Ito ay self-preservation. Hindi ka makakapagbuhos mula sa isang basong walang laman. Sa huli, ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang filter. At ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay igagalang ito kahit na hindi nila ito maintindihan sa simula. Ang mga hindi makakaintindi, sila ang mga taong kailangan mo talagang protektahan ang sarili mo. Ang iyong mga hangganan ay ginawa lang ang trabaho nito. Sinala sila palabas ng iyong buhay. Kaya sa susunod na may sumubok na gawing basurahan ang iyong isipan, alalahanin mo, ikaw ang may-ari ng property na iyan. Ikaw ang nagtatakda ng mga patakaran. At may karapatan kang maglagay ng malaking no trespassing sign